Amen. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Kumusta ka kapatid? Kumusta ang buhay lockdown? Season 3? Amen. Pero huwag po tayo mag-alala dahil alam po natin lahat na hindi po tayo kababayaan ng Panginoon. Amen po. Ito po yung first Friday natin para po sa topic na Exploring the New Way. Yan, yung nakaraan pong linggo, sinakil po ng ating bishop yung pambungad para po sa mensahe. Pinaliwanag niya kung ano po ang ibig sabihin ng parables. At sana po naintindihan po ng bawat isa. At ngayon po ay, yan, ito naman po yung ating pag-uusapan. The Parables of the Sower. Bago po natin basahin ng ating key verse, tayo po muna ay manalangin. Kapatid, samahan mo ako. Salamat Panginoon sa gabing ito, O Diyos. Salamat Panginoon sa bilang ng mga nanonood na ito. Ito Panginoon yung mga puso na naghanda para po sa inyong mensahe. Ito po Panginoon yung mga puso na katulad ng pang-apat mo na banggit na matabang lupa Panginoon. Na matabang puso Panginoon na kung saan sila yung nag-iingat Panginoon ng inyong mga mensahe. Mapagpalain niyo po Diyos ang kapatid kami ito Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang gawain ito, Panginoon. Hallelujah. Turuan niyo po kami pahalagahan. Makita po namin, Panginoon, sa aralin ito, sa topic na ito, Panginoon, kung gaano kahalaga ang iyong kaharian. Kung gaano po kahalaga ang iyong mga salita. Kung gaano po kahalaga ang isang magsasaka o ang isang mga hasik ng iyong salita. Ama, salamat po, O Diyos. Purihin ka sa bawat isa sa buhay namin, Panginoon. Magkalayo-layo man kami. Pero salamat Panginoon sa isang espiritu na patuloy na bumubuklod sa aming lahat. Purihin ka o Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Babasahin ko po yung Matthew chapter 13 verse 1 sa Tagalog, sa magandang balita, Biblia. Ang sabi ko dito, ng araw ring iyon, lumabas ng bahay sa Jesus at umupo sa tabi ng lawa. Yan, sa tabing lawa. Pinalibutan siya ng napakaraming tao kaya pumunta siya sa isang bangka, doon siya umupo habang ang buong karamihan naman ay nakatayo sa tabing lawa. Maraming bagay ang sinabi niya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, narito lumabas ang isang mga hasik upang maghasik. Sa kanyang paghahasik may ilang binhing nahulog sa tabing daan, dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito. Verse 5, ang ilan naman ay nahulog sa mabatong lugar. At doon, walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito palibhasa, hindi malalim ang lupa. Pagsikat ng araw, nalanta ang mga ito at dahil sa walang ugat, tuluyan ang nanuyot. Ang ilan naman ay nahulog sa dawagan, lumago ang dawag at siniksik ang mga ito. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe. Ito po yung panahon na nagturo po ang Panginoon sa pamamagitan po ng parabola. Yan, sa Matthew chapter 13 verse 1 to 23, makikita po natin doon yung tatlong puntos. The parables, the purpose of the parables, and the explanation of these parables. Ayan. Parable of Jesus is an earthly story with a heavenly meaning. Kung atin pong titingnan yung mga parables, ito po yung mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Amen po. Itinulad po dito ng Panginoon ang kanyang paghahari o ang kaharian ng Diyos sa pamamaraan ng patalinghaga. Amen po.
Bagamat ito ay kwento ng isang tao sa mundo, pero ang meaning naman ito ay makalangit. Amen po. The parables of the sower is the fundamental to understanding the rest of Jesus' parables. Makikita po natin sa Marcos chapter 4 verse 13, pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ang kausap niya po dito ay ang mga alagad at ang mga natira doon sa napakaraming crowd na yon. Tinanong niya ng Panginoon. Kung makikita po natin, ang tinanong nila ang Panginoon at sinagot sila ng Panginoon na hindi pa ba ninyo nauunawaan? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Amen po. Ano nga po ba ang layunin ng Panginoon? O ano po ba ang purpose ng parables? The reason why Jesus taught the parable was not to explain spiritual truths to the crowd, but to keep spiritual truth from the crowd. Amen po. Sabi nga po ng Panginoon sa chapter 9, sa verse 9 ang binasa natin, makinig ang may pandinig. Bakit nga ba nagsalita ang Panginoon ng salitang parabola o patalinghaga? Kung itatago rin lang naman niya yung kahulugan doon sa napakaraming crowds na yon. Ito po yung unang dahilan. He is speaking parables to hide the kingdom of God to some and reveal to others. Sa Marcos chapter 4 verse 10, ang sabi doon, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan ay lumapit sa kanya kasama ang 12, hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Yan. Dito po natin makikita yung reason ng Panginoon at yung purpose ng parables kung bakit niya ito ginagamit. Ang sabi dito, He is speaking parables to hide the kingdom of God to some. Sino po yung some na yun? Yung some na yun, ito yung mga umuwi na. At itong others na to, ito po yung mga lumapit sa Panginoon kasama ng mga alagad upang hilingin na ipaliwanag sa kanila ang mga talinghaga. Yung some na yun, ito yung mga umuwi na nakinig lang pero wala silang pakialam kung gusto nilang unawain yung mga sinabi ni Jesus o hindi. Amen po. May mga tao na nakikinig lang pero wala silang pakialam kung naiintindihan ba nila o hindi. Yung mga nagtanong, yung mga naiwan, at lumapit sa Panginoon upang magtanong at upang hilingin sa Panginoon na ipaliwanag ang talinghaga, ito yung mga taong nakinig na gusto nilang maunawaan ang tungkol sa mensahe na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Dito po natin makikita kung ano po ang purpose ng parables. Dito kasi ipinapakita kung sino yung mga taong interesado at hindi interesado sa salita ng Diyos. Amen. Ang interesado, gusto pa nilang matuto, gusto nilang maunawaan yung mensahe, kaya lumapit sila sa Panginoon at humiling na ipaliwanag yung talinghaga ng Panginoon. So dito makikita natin yung pagkakaiba ng hearer, amen, ng mga hearers. Amen po. O makikita po natin dito ang pagkakaiba ng mga nakikinig ng salita ng Diyos at yung mga umuunawa. Amen po. Pangatlong dahilan to fulfill the Old Testament prophecy na sinabi po na Isaiah sa chapter 6 verse 9 to 10 ng Isaiah. Ang sabi po dito, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nambalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Amen po. Ito po yung mga taong umuwi. Amen. Na hindi nila napakinggan ang paliwanag ng talinghaga. Ito po yung taong matitigas ang puso. Ang sabi dito, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Kapag ang isang puso ay matigas, wala na po silang mapapakinggan, wala na rin po silang makikita. Amen po. Makikita po natin sa halimbawa sa dalawang taong nag-aaway, parehong galit, parehong punong-puno ng puot ang kanilang puso. Magkaharap lang sila pero nagsisigawan. Amen po ba? Kasi hindi na po sila magkarinigan.
matigas na po yung kanilang puso. Ito po ang ibig sabihin ng Panginoon na kapag ang isang puso ay matigas, tumingin man sila ng tumingin, wala na po silang makikita at wala na rin po silang papakinggan. Amen po. Kahit ang pinamagandang payo, pinamagandang saway, kapag matigas po ang isang puso ng isang tao, hindi na po ito pinapakinggan. Amen. Sa Marcos chapter 4 verse 17, yan. Ito po yung pangatlo, the explanation of the parables. Sabi po dito, sa verse 14, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi naman nalaglag sa daan ay ang mga tao nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila, dumarating si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila. Sa verse 16, ang katulad ng mga binhing nilaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito na may galak sa puso. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Yun po. Sa verse 17, sa verse 18, ito naman ang katulad ng binhing nalalaglag sa matinik na halaman. Sila ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita'y nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Sa verse 20, ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng sagana. May 30, 60 po at may 100. Amen. Kaya mapalad po yung mga taong naiwan at nagsikap na maunawaan yung mensahe na ibinigay sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan po ng talinghaga. Kaya pala sinabi ng Panginoon na mapalad ang nag-iingat ng kanyang mga salita. Amen po. Mapalad ang mga taong yun na naiwan doon at nagtanong dahil kahit ang mga propeta noong unang panahon, hindi sila nakarinig ng ganung mga bagay. Amen. Tanging sa mga naiwan na yun, narinig nila yung talinghaga at yung paliwanag ng Panginoong Jesus. The explanation of parables. Sa binanggit na parables, may makikita po tayong 3 karakter. The seed na nagre-represent po sa salita ng Diyos. The farmers na nagre-represent sa Lord, sa Panginoon nating Jesus o sa kanyang mga minister. Sa mga ginagamit ng Panginoon na nag-ahasik ng salita ng Diyos. Halimbawa, nasa loob ka ng saan ka man naroroon, nasa school ka man, nasa trabaho ka man, kapag ikaw ay naghahayag ng salita ng Diyos, ikaw ay farmer. Amen. Ikaw ay isang magsasaka. Ikaw ay isang maghahasik. Yan. Pangatlo, the soil. Yan. Ito po yung mga tagapakinig. Ito yung puso laman ng puso na nakikinig na may iba't iba ring uri. Amen po. Ano po ba yung iba't ibang uri ng yan? 4 types of soil. May iba't ibang uri po ng tagapakinig. Yan. Maaring sa mga nanonood sa akin ngayon, sa mga nakikinig sa akin sa oras na ito, yan, pakisuri po ang ating puso kung saan po tayo nabibilang sa oras na ito. Pakisuri po ang ating mga puso kung tayo ba ay isa sa nabanggit sa iba't ibang uri ng lupang ito. Yan, wayside. Una po yung wayside o yung tabing daan. Kapag isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Parang simbawi lang. Amen po. Na dadalo, pero ang totoo, hindi siya interesado. Amen. Sa kanyang pinakikinggan. Not interested, a careless listener. Ito yung wala naman talaga silang plano na mag-ingat ng salita sa kanilang puso. Sila yung madali silang masila ni Satanas. Amen po.
are an easy prey to Satan. Si Satan po ang mamamatay ng ating kaluluwa at siya rin po ang nagnanakaw ng sermon na napapakinggan. Na path of destruction. Amen. Try nyo po nagtumambay sa tabi ng daan. Lahat ng dadaan doon, mapapansin mo talaga, makikita mo. At ito po ay isang napakalaking distraction. Amen. Kapag ang isang tao po ay hindi interesado, mas pinapansin niya yung mga nakakadistract sa kanya. Amen po. Number 2, the rocky soil. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang ito nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. At ito po yung paliwanag ng Panginoon tungkol po sa mabatong lupa. Amen. Ang iba ay nalaglag sa mabatong lupa. A shallow listener. Ayun. Malugod na tinatanggap yung salita ng Diyos. Yan, sila yung malakas pa sila mag-amen. Amen po ba? Pero hindi nila napapanindigan yung kanilang pananampalataya sa oras ng pagsubok, sa oras ng persecution, sa oras ng mga tukso. Amen po. Ang sabi pa nga dun sa last na binasa natin, pag dumating na yung kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, yan, ito po yung pinakaharap na persecution dahil po sa salita ng Diyos. Ayan, agad po silang bumibitaw. Sila yung mabababaw. Amen. Tuwang-tuwa silang makinig ng salita ng Diyos. Amen po. Pero hindi tumitimo iyon sa kanilang puso. Palibhasa kasi, malipis ang lupa, matigas na yung ilalim. Amen. Kaya hindi na nag-uugat yung kanilang napapakinggan. Amen po. So makikita po natin dito yung isang uri ng tagapakinig na kung tumitimo ba ito sa kanyang puso o hindi. Amen. Sila yung masaya nga, pero paglabas ng simbahan o pagkatapos pag-sermon ni Pastor, nanginyo po sila, wala na silang naintindihan. Amen. Mas natatandaan pa nila yung joke ni Pastor kaysa dun sa mensahe. Yan. Number 3, the thorny ground. Ang binhi namang nahulog sa matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawala na ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Yan po. Ito po ang isang uri ng tagapakinig. A worldly listener. Tumupo naman siya, lumaki naman siya, pero hindi lumago. Amen. Magkaiba po yung lumago kaysa sa lumaki lang. Ayan. Tumupo siya, pero hindi siya namunga. Ito po yung tumupo siya, naging Kristiyano siya, napakatagal, pero hindi masyadong halatang Kristiyano. Kasi kasabay ng kanyang paglaki bilang Kristiyano, kasabay hawak-hawak pa rin niya yung mga makasanlubukang mga bagay. Amen. Nakikinig siya pero hindi niya mabitawan yung mga bagay na makasanlibutan niyang ginagawa. Amen. Kaya hindi sila mamumunga talaga. Materialism. Yan. The worldly listener, materialism. At ito yung mga bagay dito sa mundo na hindi niya kayang bitawan. Amen po. Comfort zone. Diba? Pag napasyal ka sa isang bukid, alam niyo po yung dawag, yung matinik na halaman, kapag nadikit ka sa halamang may tinik na ito, may iwan yung tinik sa iyong balat. Ayan, karamihan po, dahil sa magsasaka po ang lolo ko, ayan, nakikita ko po na nililinisan niya yung kanyang maisan, nililinisan niya yung kanilang palayan, yung kanilang manihan. Bata pa po ako noon, kaya hindi pa po ako nakakatulog. Pero nakikita ko po yun sa obserbasyon ko kung paano nila alagaan yung kanilang mga bukid. Tinatanggal nila yung mga damo, yung hindi kabilang sa halaman. Amen po. May nakita po ako isang maisan sa Quezon na minsan na pinuntahan namin.
Ang ganda niyang tingnan sa malayo. Pero nung pumasok ako sa gitna ng maisan, butas-butas pala yung mga dahon. Doon ko na-realize na ang dami palang uod. Kaya dali-dali po akong lumabas. Ang ganda niya tingnan sa malayo, green. Pero pag nilapitan mo, ang papayat ng mga puno ng mais, butas-butas yung dahon. May bunga naman siya, pero hindi na mapapakinabangan kasi maliliit lang yung puso. Amen po. Yan po yung ilustrasyon ng isang taong nakikinig pero hindi tumitimo sa kanyang puso. Amen. O maaaring tumimo sa kanyang puso pero hindi niya mabitawan yung makasunlibot ang gawain. Kumbaga sa kanyang mga hawak, yung dalawang kamay, yung isang kamay nakahawak sa salita ng Diyos at yung isang kamay naman nakahawak sa mga po, ito po yung mga bagay na hawak niya sa kabilang kamay. Yung sa kabilang kamay, yung salita ng Diyos, at yung sa kabilang kamay naman, ay yung mga bagay na sa sanlibutan. Amen po. Maaaring nagpapatuloy siya, pero hindi siya lumalago. Pang-apat po, the good grounds. Sa verse 23, ang sabi po, at ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Yan. Ito po yung katulad ng sinasabi ko po kanina. Sila yung mga naiwan at lumapit sa Panginoon na hiniling kung ano ang ibig sabihin ng kanyang talinghaga. Amen po. Kaya't ito'y namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Amen po. Ito po yung mga tao, yan, ito po yung mga tao na hindi lang sila nakikinig, kundi sila po yung mga tao na ginagawa din nila yung kanilang napakinggan. Sila yung mga tao na nakinig at iniingatan sa kanilang puso yung bawat mensahe na narinig nila na salita ng Diyos. Amen po. Sila yung noble and good heart. The fertile heart. Yan. Ito po yung mga binhi. Ang mga binhi po na natanggap nila o ang salita ng Diyos na natanggap nila ay tutubo at tutubo sapagkat mabuting puso o matabang puso ang kanilang napagtaniman. No stone in it, no thorn in it, and productive. Ito po yung nagbubunga. Amen po. Sa oras pong ito, dalangin ko po na ang bawat bilang nanonood ng live na ito, kabilang po tayo doon sa huling nabanggit. Doon sa mabuting lupa o sa matabang lupa. Ngayon po, bilang kanina sabi ko po sa inyo, siyasatin po natin ang ating sarili kung saan po tayo nabibilang. Anong uri ng tagapakinig po ba tayo? Amen po. Tayo po ba yung matabang lupa na pagkatapos nating napakinggan at meron tayong hindi naintindihan, mag-chat tayo sa ating speaker at ano po ang ibig sabihin nun? Amen. Nakakatuwa po na kapag nagturo ka, biglang may mag-PPM sa iyo na, Ate Rochelle, ano ba yung... Amen po. May magtatanong. Ibig sabihin na napakinggan nila yung salita ng Diyos. Tapos mas gusto pa nilang maunawaan ito ng mas malalim pa. Amen. Makikita po ng Panginoon dito kung gaano po natin pinahahalagahan ang bawat salita na ating naririnig sa ating Panginoon. Amen po. Yan. How do you prepare to hear the Word of God? Kapag araw po ng panunambahan o araw ng linggo, paano po tayo naghahanda para po sa paglalagyan ng salita ng Diyos? Amen. Paano po natin inihahanda ang puso natin sa pagharap po natin sa Panginoon? Amen po. Tayo po ba yung klase na ng lupa na ang dami nating dala, ang dami nating hawak? Amen. Kaya minsan so sobrang daming laman ng ating puso na at mula ng puwang yung salita ng Diyos. Tayo po ba yung katulad ng nalaglag lang sa tabi ng daanan? Na totoo, hindi ka naman talaga interesadong makinig. Ang gusto mo lang maging present doon sa church. Ang gusto mo lang makita lang doon sa live na you are watching. At pag nakita mo, ay, sa turo siya lang pala yung speaker.
Amen. Sino po ba, ano po bang klaseng tagapakinig po tayo? Ngayon po sa panahon po ng virtual, o sa panahon ng live message, dito po natin may ipakita sa Panginoon. Hindi po siya nagsasalita o hindi sa kanino pa mang pastor. Dito po natin may ipakita sa Panginoon kung anong klaseng listener po tayo. Kung anong klaseng taniman ba tayo. O anong klaseng puso meron ka pagdating sa paglalagyan ng salita ng Diyos. Amen. How do you prepare your heart for the Word of God? Paano po natin inihahanda ang ating puso para po sa salita ng Diyos? Marami pong nangyayari sa buhay po natin sa araw-araw. At may mga pangyayari na maaaring makapagpatigas ng puso mo. May mga pangyayari na maaaring nakakapag-distract sa iyo. Amen. Nakapag-aagaw ng interest mo para sa salita ng Diyos. Ganyan naman po si Satanas. Magnanakaw. Nanakawin niya yung mga interest mo para po sa Panginoon. Yan. Paano po natin ihanda ang ating puso? Amen. Hindi po maiiwasan ang mga sitwasyon ito. Amen. Pero try po nating bungkalin ang ating puso sa tuwing tayo po ay haharap doon sa tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kapag ang puso po ay matigas, wala namang bato pero matigas dahil sa hindi na siya nabubungkal. Kapag ang lupa po, kahit literal na lupa po, kapag yan po ay tigang, nagbibitak-bitak po ang lupa. At doon sa bitak na yan, doon tumutubo yung mga dawag, yung mga halamang may tinik. Amen po. Yan. Sa pagharap po natin, at kapag tayo ay naghahanda at alam natin meron pong devotional, meron pong live service, ihanda po natin ang ating puso sa tamang paghahanda. Bungkalin po natin ito. Alisin po natin yung mga bato. Amen. Upang yung salita ng Diyos na ating mapapakinggan ay hindi matanim sa batuhan. Amen. Alisin po natin yun, bungkalin po natin. Ang magsasaka ganun po, kapag inihahanda niya ang kanyang bukid, amen, binubungkal niya ito, inaararo, nililinis, tinatanggal yung mga bato, tinatanggal yung malalaking kahoy. Amen po. At kapag binungkal na niya ang lupa, umaalsa ang lupa, nagiging mataba. Kapag dating ng panahon ng taniman, handa na ang lupa. Amen. Handa nang tumanggap ng binhi na itinatanim ng mga hasik. Amen po. Nawa po naunawaan po natin yung mensahe ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga. Amen po. Di ba sabi nga po ng Panginoon na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po. Kapag ang isang magsasaka ay nagbabalak magtanim, humahanap siya ng magandang lugar na taniman sa pantay, dahilig man yan, pero hindi sa tabi ng daanan. Amen. Tinatanggal niya ang mga distraction. Ang taong nagpapahalaga sa salita ng Diyos, tinatanggal niya ang mga distraction. Amen. Sa kanyang buhay. Kahit sino pa yan. Jowa man yan. Kung distraction yan, tatanggalin niya yan. Amen po. Pahalagahan po natin ang bawat salita, ang bawat mensahe. Ano mang paraan ng pangangaral, virtual, live, face-to-face man yan, o kung sino man ang nangangaral, basta tayo pinapangaral ay salita ng Diyos, pahalagahan po natin ito. Ihanda po natin ang maayos yung taniman. Ihanda po natin ang maayos yung sisidlan ng salita ng Diyos na walang iba, kundi ang puso po. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po o Diyos sa oras na ito. Salamat Panginoon sa matabang puso na naghanda, Panginoon. Inihanda nilang kanilang puso para po sa inyong mensahe. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po, O Diyos, ang bukiring ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang pusong ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ng maraming bunga. Hindi lang po sa spiritual na aspeto, kundi pati na rin po sa buhay. Sinabi mo, Panginoon,
na ang nag-iingat sa iyong salita sa kanyang puso ay magbubunga ng tig-30, tig-6 na po, tig-100. Panginoon, pagpalain niyo po, O Diyos, ang kapatid ito, Panginoon, na nagtataglay ng matabang puso, O Diyos, para po sa inyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na hindi lang po siya mamunga sa espiritual, kundi pati na rin po, Panginoon, sa buhay at sa pananampalataya niya, Panginoon. Naging sa kanyang paglilingkod. O saan mang aspeto, Panginoon, na ginagamit niya upang ikaw ay maluwalhati at maparangalan, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa kinakaharap po namin, Panginoong sitwasyon, O Diyos, na lockdown na naman, Panginoon. Dalangin ko po ang katatagan, Panginoon, ng bawat kapatiran, O Diyos. Dalangin ko po na patuloy silang manabik, Panginoon, sa iyong salita. Hindi man kami nagkikita-kita, Panginoon, na lamang live, Panginoon, na pagsamba. Pero masumpungan mo kami, Panginoon, na sumasamba, kahit nasa bahay lang o saan man kami naroroon, Panginoon. Masumpungan mo kami, Panginoon, na nananabik, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat nakinig, bawat panood, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen po. Patuloy po natin ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso. At sabi doon, mamumunga tayo ng marami. Marami po ang sabi ng Panginoon. Doble, triple. Amen po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon saan ka man naroroon. God bless po sa inyong lahat, sa ating lahat.